Alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ano siya inabuso? 30 milya ang pinatay niya eh. Ang mga tao humusga, 18 senador, ang mga putas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos How old ka na-start gumamit na siya mo? Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. Durugista pala itong mga Kadonatics. Durugista. Kaya galit na galit kay Tatay Digong. How old are you? How old were you? 2006. 31 po. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na rin. Hello mga Kadonatics! Inday Sara nagsalita patungkol sa mga senatorials under PDP na hindi nanalo. Dito sinasabi niya mga Kadonatics na nadaya talaga tayo. Nadaya yung ibang senatorial candidates. Bakit? Kinausap niya ang IT expert talaga at sinabi may daya ang nangyayari. Totoo naman talaga mga Kadonatics, biruin mo, andon si Bongo, 26 million yung nakuha niya. Kung iboto mo si Bongo, iboto mo si Bato, then obviously binoto mo yung iba. Pero bakit tatlo yan nakapasok? Di ba? Ito mga Kadonatics, panoorin natin. Short video lang to, pero may mga videos pa tayong panoorin after this video. Let's go. Alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon. Ipinahayag ni VP Inday Sara Duterte ang kanyang paniniwalang nanalo ang mga kandidato sa ilalim ng Duterte sa nakaraang 2025 midterm elections. At alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Grabe. Dapat panagutin na talaga tong si George Garcia ng Comelec mga Kadonatics. How many times binalaan tayo ni Attorney Respecio na dadayain talaga yung eleksyon? Ni Attorney Vic Rodriguez na dadayain talaga ang resulta. Kaya eto, kitang-kita natin ang resulta. Ngayon lang siya nagsalita. Too serious mga Kadonatics. Bakit? Convince si Inday Sara Duterte na nanalo yung Duterte. Biruin mo, nanalo ang Duterte sa Mindanao. Vote straight yan. Nanalo din sa Visayas. Nanalo din sa absentee voting. Overseas. Paano natalo? Paano natalo? Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Tama talaga. I agree mga Kadonatics, 1,000% talaga. Bakit? Nanalo nga yung dalawa na si Cynthia at si Amy Marcos na hindi inendorso ni Tatay Digong. Yun pang Duterte mga Kadonatics na inendorso ni Inday Sara, inendorso ni Tatay Digong at ibang pamilya ng Duterte. Do you think matalo sila? Di ba? Yan yung logic yan mga Kadonatics. Amy Marcos at Cynthia Villar ang nag-endorso lang sa kanila, si Inday Sara Duterte. While ang Duterte under PDP laman mga Kadonatics, lahat sila inendorso ni Tatay Digong at ni Inday Sara. Kaya I truly believe dapat pananagutin itong si George Garcia. Anyway mga Kadonatics, alam naman natin na nag-viral yung speech ni Father Flavier. Ayaw ko nang tawagin siyang father mga Kadonatics. Nakakasuka talaga yung paggamit niya bilang priest sa mga sinasabi niya. Nag-viral siya nung isang araw mga Kadonatics dahil tinawag niya ang 18 na senators na bumoto na ibalik yung articles of impeachment sa Kamara. Tinawag niyang Judas. Eto, panoorin natin. At panoorin din natin yung interview ni Bato sa kanya na gumagamit siya ng droga while he was practicing mga Kadonatics as a priest. Let's go. mga moderno pariseo.
nung panahon ni Jesus sa mga Pariseo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nilang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Out of context talaga tong paring to mga kadonatics. Bakit during the time of Jesus, ang mga Pariseo, ang mga Sadducees, at iba pang mga religious group that time mga kadonatics, they seek to crucify Jesus. Example, the high priest Caiaphas, di ba? Pilate, sila yung nag-seek na i-crucify si Jesus Christ, ang Panginoon. At dito sinasabi niya na, ang babait ng mga Pariseo noon. What the? I really don't understand mga kadonatics, and I doubt kung naniniwala siya kay Kristo. Parang gina-justify niya at binipraise niya ang mga action ng Pariseo noon, which is the number one enemies of Jesus. Naku naman, saan natuto tong paring to? Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay palasubas. So, ibig niyang sabihin mga kadonatics, kasi si Pilate, nanghugas ng kamay siya that time na patungkol sa crucifixion of Jesus. Ang ginawa niya, he let the people decide. Na ngayon, ang sinasabing ng paring ito mga kadonatics, na yung 18 senators, they are considered the people of the time na nag-decide na ibalik yung impeachment case sa Kamara. Kinumpara niya, which is illogical talaga mga kadonatics. Anong utak meron tong paring to? Grabe talaga. Eto, makikita niyo sa next video mga kadonatics kung bakit galit na galit siya kay Tatay Digong. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang himbis ang hari ng katotohanan, ang bigyan laya, hinili ang kamatayan at si Barrabas. However, all is not lost. As we condemn the actions of the 18 senators, let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. Grabe. Can you imagine na tawagin mong Judas yung 18 senators? Like, how? 18 senators, that is unanimous mga kadonatics. It has a big difference at sinabi mong Judas yung 18 senators na yun. There is something wrong with you. There is something wrong. Eto, panoorin natin yung interview ni Pato de la Rosa. Ibalik lang natin. Kasi it happened last year mga kadonatics nung may Senate hearing si Tatay Digong. Eto. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ano siya inabuso? 30 million ang pinatay niya Isa siya sa nagpakalat mga kadonatics na 30,000 talaga ang namatay sa drug on war. Pero nung inilabas ng ICC, yung talagang numbers ng napatay under AJK daw kuno, na hindi man lang umabot ng 100, napaka-fake news tong paring to. Definitely. Eto. How old ka na-start gumamit na Cebu? Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. Durugista pala itong mga kadonatics. Durugista. Kaya galit na galit kay Tatay Digong. 15 years gumagamit ng shabu. Can you imagine? 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 po. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na rin. Since concerned siya
At kung kasiya niya yan, he should see to it that justice must be served. Grabe, no? Wait lang. Pasensya na kayo sa stop and stop natin. Nasa loob ng seminaryo pa pala mga kadonatics, gumagamit na tong paring to. Nako naman! Grabe. And maniniwala ba kayo mga kadonatics na totally nag-stop na to? Kasi biruin mo 15 years, hindi pa sa basta yan. Nako man! Nako. Sabi pa nila, deeply rooted na yan. Perspective. Ito, responsibility ng pulis yan. Responsibility nga ng police, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapahal yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siya gano'n. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaloob sa polis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I, for one, I want justice to be served. Lalo-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father, pinaloob sana yun, napahal yung kaso. Kung hindi mo pinaloob, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Headshot talaga si paring Peke mga kadonatics na, di ba? Dito natin nalaman mga kadonatics kung bakit tahol ng tahol to sa panahon ni Tatay Digong. And until now mga kadonatics, kasi yung mga alipores nila, yung mga kasamahan nila, kung hindi na dead balls mga kadonatics, nakulong. Kaya itong klaseng pare meron kayo kasi I'm not a Roman Catholic. Eto mga kadonatics, if you decide to go to the church on Sunday, at itong paring itong nagbibigay ng speech, gustuhin nyo bang makinig sa ganitong klaseng pare? Comment down below. And before I leave mga kadonatics, let me share to you the verse in Matthew 7:15. Ito ang sinabi dito. Watch out for false prophets. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly, they are ferocious wolves. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.